Si Gerald at ang Pulang Bag na isinulat ni Binibining Elizabeth S. Camilla. Sa isang peryahan, may nakatirang bata na ang pangalan ay Gerald. Siya ay mahilig maghanap ng laruan sa umaga at kahit gabi. Isang araw, naghanap ito sa peryahan. At sa paghahanap niya, may nakasalubong siya na isang matandang babae. Mukhang mayaman, maganda ang pananamit, at bigla itong nagtanong sa kanya. Bata, pwede ba magtanong? Saan ba dito ang palikuran o CR? Tanong ng matandang babae. Doon po, sa bandang kanan, Ale. May nakalagay po, nakaratula, na CR o palikuran. Sagot ni Gerald. Maraming salamat, bata. Napakabait mo. Manghang sabi ng Ale. At nung nag-iisa na lang si Gerald, patuloy itong naghahanap ng laruan. Hanggang may nakita siyang pulang bag. Maganda at mukhang mamahalin ito. Kung kaya't binuksan niya ito at nagulat siya sa nakita niya sa loob ng pulang bag. Wow! Ang ganda! Ganda naman! Nawakan niya ito ng kanyang dalawang kamay at nang mahawakan niya, naramdaman niya na ang mga bagay ay matitigas, tulad ng picture frame na gawa sa kahoy na mamahalin, alahas, at mga magagandang laruan na robot, kotse, at baril. Meron din siyang nahawakan na bola, teddy bear, at maliit na unan. Malalambot ang mga ito. Nang makita at mahawakan ni Gerald ang laman ng pulang bag, binuhat at tinago niya ang mga ito sa taguan niya sa peryahan. Dahil nakita nga niya ito, hindi niya na ito ibabalik sa may-ari. Kaya tinago niya ito. At habang sa pagbubuhat niya sa pulang bag, itinago niya ang mga ito. Napagod si Gerald at nagpahinga siya. Hanggang siya ay nakatulog. Sa pagkatulog ni Gerald, nanaginip ito na ang kamay niya ay lumulutang at nagsasalita. Gerald, Gerald, Gerald. Tawag sa kanya ng dalawang kamay sa panaginip. Bakit po? Bakit po? Takot na sagot ni Gerald. Ibalik mo kaming mga pulang bag. Ibalik mo ang pulang bag na nakita mo. Dahil hindi iyon sa'yo. At masama ang mangangkin ng gamit ng hindi sa'yo. Kapag hindi mo yun ginawa, mawawala kami ng iyong dalawang kamay. Opo, opo. Ibabalik ko na po. Takot na sagot pa ni Gerald. Nagising bigla si Gerald at naalala niya ang panaginip. Kung kaya't, kinuha niya ito sa pinagtaguan niya at ibinalik niya ang pulang bag sa lugar kung saan niya ito nakita. Maya-maya,
May tumawag sa kanyang matandang babae. Ang aling nagtanong sa kanya at naalala ni Gerald na nung nawala ang ali, bigla niyang nakita ang pulang bag. Kung kaya't naisip niya na sa matandang babae ang bag na iyon. Ale, ale, pagpasensyahan niyo na po ang aking ginawa sa pagtago ng inyong pulang bag. At hindi pagbalik agad. Nasiyahan lang po ako sa laman nito. Marami pong laruan. Kaya ito na po, ibabalik ko na po sa inyo. Patawad po ulit. Bata, okay lang. Buti nga na ibalik ang mga bag ko. At salamat sa pagiging tapat. Kaya ito, tanggapin mo ang ibibigay ko sa iyong laruan. Sa'yo na ito. At bala ko kasing i-donate ito. Pero dahil mabait ka at tapat, kaya sa'yo na ang lahat ng mga laruan, pati ang pulang bag. Masayang sabi ng matandang babae. Talaga po, Ale? Nako, maraming salamat po. Napakabuti at mapagbigay po kayo. Masiglang tugon ni Gerald. Masayang masaya si Gerald sa nangyari sa kanya sa peryahan at natuto siyang maging tapat. At dyan po nagtatapos ang ating kwento na may pamagat, si Gerald at ang pulang bag.